Meron lang po kasi akong ililinaw, nabanggit nga ni Tres kanina, mag-e-eleksyon na. At tayo naman, hindi tayo nagkukulang sa paghahanda at sa tulong sa ating COMELEC, pati na rin sa PNP at iba pang mga ahensya na kasama po rito. Pero ililinaw ko lang po kasi meron po akong mensahe nung nakaraang Lunes. Siyempre, ngayon, yung iba ginagamit po yung sinasabi ko, yung iba pinuputol po. Yung iba, yung dulong bahagi lang po ng mensahe ko yung ginagamit na okay lang, hayaan mo sila kung gusto nilang gamitin yung sinabi ko naman talaga yun. Pero ililinaw ko lang po yung sinabi ko para kumbaga, tayo, di ba, streamlining tayo sa gobyerno. Streamline ko rin yung mensahe ko nung nakaraang linggo. Ang sinasabi ko po sa pagpili ng ating kung paano ako personally, paano ako namimili ng mga binoboto ko mula sa national hanggang sa barangay level. Minsan obvious. Pag dalawang kandidato, isang tapat, isang magnanakaw, obvious. Pag isang napakasipag na kandidato, yung isa hindi mo makita tuwing may problema, obvious kung sino yung pipiliin natin. Pero kapag hindi, pag mahusay, bano, siyempre, pipiliin, obvious din po yun. Pero may mga pagkakataon na hindi obvious. Namimili tayo, 2-3 kandidato, hindi tayo sure kung sinong pipiliin natin. Doon natin piliin yung mas bago. Pag may isang tapat, may isang hindi tapat, bago man yan o luma, piliin mo siyempre yung tapat. Pero pag hindi tayo sigurado, tsaka natin piliin yung mas bago. Ano yung pangalawa, bukod sa mas bago? Ay saka piliin natin yung hindi gumagastos ng malaki dahil yan po ay red flag na paliwanag ko naman po yan nung nakaraang linggo. Alam naman natin yan. Alam naman natin kung saan din nanggagaling yung pondo na yan. Na yung binibigay sa atin pag malapit na mag-eleksyon ay pwede palang gamitin nung nakaraang 2, 3, 4 o 5 taon. No? Nung buong term, no? Pwede pala sana gamitin yun. Binubulsa muna, nagtatabi para sa eleksyon. Paulit-ulit, cycle yan sa buong Pilipinas. Putulin na natin yung siklo dito sa Pasig. Putulin na natin. And on behalf of the local government unit, I assure you that these barangay elections will be the cleanest barangay elections that we have had in the city of Pasig. At kung meron man mga susubok, hindi natin kaya sabihin na magiging perpekto. Although the cleanest, pero baka may susubok pa rin. Hindi natin masabi. Baka may susubok. Una, magbabantay tayo. Pag may nalaman po tayo, pag may nai-report sa atin, agad-agad tayong darating kasama ng peace and order natin, kasama ng kapulisan natin. Dadalhin natin ng SWAT kung kinakailangan. Full force po tayong tutulong. Pero kung meron pa rin mga susubok, in case may gagawa pa rin ng kalokohan, hahabulin natin sila. Kakasuhan natin sila. At ako personally, pag may nalaman po ako, alam naman natin sa Pilipinas, minsan mahirap magkasuhan. Minsan di umuubra ang mga kaso na ganyan. Kahit naman nung nakaraan, mga dagdag bawas, talagang ang hirap ng kasuhan. Mas maganda talaga yung preventive. No? Pero kung meron man, ako personally, gagawin kong krusada yan, na pahihirapan ko ang buhay niyan, panghabang buhay po yan. Hahabulin po natin yan, habang buhay. Kaya wag na po sanang mag-isip ng kalokohan ang mga iba nating kasama dito sa lungsod ng Pasig. Pero sa nakikita naman po natin, mukhang maayos po ngayong eleksyon sa tulong siyempre ng ating kapulisan at lahat ng COMELEC, siyempre sa unang-una ang COMELEC. And I have faith and I trust that the barangay and SK elections for 2023 will be peaceful, will be orderly, and will be fair. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Bago po umulan, mag-adjourn na po tayo.